sunscreen ni Hair Choice. Pati ang sabon at ang kanilang Pecas cream ay matapang. Eto, pangit daw ito dahil nga namumuo daw. Actually, hindi lang ito ang sunscreen na maaaring mamuo kapag hindi mo ito alam paano gamitin. At syempre, masasabi mong matapang ang mga ito kapag hindi mo rin alam paano gagamitin, pati ang kanilang Pecas cream. Now, ang issue sa pamumuo ng sunscreen, hindi lang ito yung sunscreen na nakaranas din ako ng pamumuo sa aking skin. Pero merong technique dyan at natutunan ko yan sa katagalan na ng aking pag-i-skincare at pag-aalaga ng aking skin at sa paggamit ko ng mga iba't ibang brands ng tinted sunscreen. Maaari talagang mamuo ang tinted sunscreen or kahit na anong sunscreen, kahit na hindi pa yan tinted sunscreen, kapag hindi mo ito maayos na ini-layer or pinag-layer-layer ang mga gagamitin mo. Naintindihan mo ba? So ayan, I know medyo confusing yung pag-layer-layer. So di ba, mauuna nga kapag meron kang toner and then serum and then moisturizer, okay, kung gumagamit ka ng mga yan, and then itong tinted sunscreen. Kapag gagamitin mo ang mga yan, last na step mo na si sunscreen. Alright? So, ang gagawin mo, dapat i-make sure mo muna na yung skin mo ay tuyong-tuyo na or yung nilagay mong serum or nilagay mong moisturizer sa iyong skin ay tuyo na-absorb na ito ng maayos ng skin mo at saka mo na ito patungan ng sunscreen. Huwag mong gagawin na basa pa or kalalagay mo lang ng iyong moisturizer ay ipapatong mo na agad ang kahit na anong tinted sunscreen. Dahil dyan, kasalanan mo yan, mamumuo talaga yan sa iyong skin at hindi lang talaga sa sunscreen na ito, kahit na ibang sunscreen pa yan. Promise, mamumuo talaga yan. So ang technique na natutunan ko talaga, ako gumagamit ako ng toner, meron akong serum, hindi lang din iisang serum ang nilalagay ko sa aking skin sa morning routine, hindi lang din iisa ang moisturizer na nilalagay ko sa aking skin. So pinapatuyo ko muna ng mga 5 minutes, talagang dry na dry, saka ko isusunod ang sunscreen na ito. At isa pang technique ay, huwag din masyadong idiin ang pag-blend. Kasi tayo, ayan, diin, ayan, ganon, hindi ganon. Ako, ginagamit ko lang talaga yung dito, talagang barely touching yung aking fingers, yung aking skin sa mukha kapag biniblend ko yan. Dahan-dahan ko talaga yan siyang ina-upward motion. At hindi ko rin yan ganon lang basta-basta, hindi. Talagang hinahayaan kong dahan-dahan kong i-ganon, i-upward motion yung pag-blend ko sa aking skin. Hindi basta-basta ganyan kasi panigurado talagang mamumuo ang ginagamit mong sunscreen yan. So, nasa timing lang din yan ng pag-layer, okay? At saka yung dahan-dahan na pag-blend sa iyong skin. At kapag naman ito lang din yung nilagay mo sa iyong skin, wala ka ng toner, walang serum, walang moisturizer, kahit iganyan mo yan, hindi talaga yan siya mamumuo sa iyong skin. Mabilis na mabilis itong mag-absorb sa iyong skin, magaan sa mukha at mabilis lang din ang pag-blend. Trust me. Mamumuo lang talaga yan kapag hindi mo alam yung technique sa pag-layer na kailangan ipa-absorb mo muna sa iyong skin yung nilagay mong moisturizer, saka mo ito ipatong. So I hope na naintindihan niyan, okay? Parang medyo magulo yata yung pagkapaliwanag ko. Now, dito naman tayo sa mga sabon na ito. Yes, talagang magiging matapang ito sa inyo kapag hindi nyo alam gamitin. So eto pong mga sabon na ito ay premium ang kanilang mga ingredients. That is why dito pa lang sa Kojic Papaya ay hindi ito pwede sa mga buntis at saka sa mga nagpapadede moms kasi nga premium yung kanilang mga ingredients. So etong si IDP soap, eto ay meron din siyang azig, ano ba yun? Saglit lang, i-confirm ko lang. Aziglycic. So, ang aziglycic ay meron yan siyang azelaic acid, glycolic acid, at saka kojic acid. So, imagine mo yung mga yan. Meron pa rin mga ibang lactic acid, malic acid, meron din itong alpha-arbutin. So, mga actives ito na talagang, ito yung mga lagi kong nire-recommend para sa pantanggal ng mga dead skin cells sa ating skin at pampaputi ng balat. So, imagine mo yung mga yan kapag hindi mo alam paano mo yan gagamitin or ilalagay sa iyong skin, talagang magiging matapang yan at maiirita ka. So, ako, simula pa nang pinopromote ko ang mga sabon na ito dahil ginagamit ko na ito since last year pa. Ito ang paggamit. So, basain mo muna ang palad ng iyong mga kamay. And then, yung sabon, ayan, iganyan mo yung sabon or iganyan mo yung sabon, pabulain mo muna sa iyong palad. And then, yung bula ng sabon na yun ang i-massage mo gently sa iyong skin. I-massage gently. Hindi yung kuskus ha. Huwag kuskus. At kapag baguhan ka sa mga sabon na ito, 10 to 20 seconds lang ang itatagal nito sa iyong face. Huwag ibababad ng matagal dahil mai-irritate talaga ang skin mo. Huwag matagal, huwag din gagamit ng pangkuskus sa mukha. Maliwanag na ba? Dahil kapag hindi mo yan sinunod, yung sabon, diretso ka na lang din ganyan, and then hayaan mo lang 1 minute, 5 minutes, nako, ikaw ang may kasalanan yan at hindi
hindi na yung sabon. Maganda yung mga sabon na ito. Maganda ang mga ingredients. Talagang kailangan mo lang talaga ng technique paano gagamitin para hindi rin mairita ang iyong skin. Now, sa katawan naman, talagang sabay ko itong ginagamit ang dalawang ito. Una, nung first month ko lang ito ginamit, binabad ko lang siya ng 2 minuto sa aking katawan hanggang sa naging 3 minutes, hanggang sa naging 5 minutes, hanggang sa 8 minutes ko na siyang binababad sa aking katawan. So, hindi rin pwedeng biglain. So, yung pagbabad na yan sa katawan lang ha, hindi sa mukha. Sa mukha, kapag sanay na ka na, maaari ng hanggang 1 minute lang, okay? Pero hindi matagal. Now, doon naman tayo sa kanilang Pecas cream na sinasabi ninyong matapang. So, maganda ang mga ingredients ng kanilang Pecas cream. Meron itong retinol palmitate, which is ito yung weaker form ng retinol, at meron ito siyang glycolic acid. At kapag nagkamali ka ng paggamit niyan, ay talagang maiirita ang skin mo at sasabihin mo talagang hindi maganda, ito ay matapang. Since ang Pecas cream ay merong glycolic acid at meron na itong retinol palmitate, hindi ito pwedeng gamitin ng araw-araw. Magsisimula ka muna niyan ng once a week, lalo na kapag baguhan ka. Kapag naging okay yung skin mo, after 3 weeks, saka mo ito gamitin ng twice a week. Gamitin mo ulit for 3 weeks, and then kapag okay yung skin mo, saka mo ito gawin 3 times a week, and then observe mo yung skin mo. At kailangan meron ka ding magandang moisturizer dahil merong actives yan na talagang matapang sa skin kapag hindi mo inayos ang paggamit. Dahan-dahan lang din ang paggamit niyan at kailangan meron kang sunscreen para protection mo ito sa araw para hindi mairita ang skin mo. So, technique lang ang kailangan, slowly but surely, para iwas irritation, para hindi mo masabing ito ay matapang. I hope na naintindihan. Okay?